Aklat ng mga gawa, ika-28 kabanata, huling kabanata. Nang makaligtas na kami, nalaman namin ang pulong iyon ay tinatawag na Malta. Napakaganda ng ipinakita sa amin ng mga taga roon sapagkat bumagsak ang ulan at naging maginaw. Nagsiga sila at inasikaso kaming mabuti. Si Pablo naman ay namumulot ng kahoy at nang mailagay ang mga iyon sa siga, mula roon lumabas ang isang ahas. Tinuklaw nito at pinuluputan ang kamay ni Pablo. Nang makita ng mga taga roon ang ahas na nakabitin sa kamay ni Pablo, nasabi nila sa isa't isa, "Siguro'y mamamatay tao yan. Nakaligtas nga siya sa dagat, ngunit hindi naman ipinahintulot ng langit na siya ay mabuhay pa." Subalit pinagpaglamang ni Pablo sa apoy ang ahas at hindi siya Inihintay nilang mamaga si Pablo o kay biglang mabuwal at mamatay. Matagal na sila ay naghihintay at wala namang nangyari sa kanya. Nagbago sila ng akala, siya isang Diyos, sabi nila. Ang pinuno sa pulong iyon ay isang nangangalang Publio at malapit sa lugar na iyon ang kanyang lupain. Malugod niya kaming pinatuloy sa loob ng 3 araw. Ang ama ni Publio ay nagkataong nakaratay noon dahil sa lagnat at disenterya, kaya't ito'y dinalaw ni Pablo. Pagkatapos manalangin, ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa may sakit at ito'y gumaling. Dahil sa nangyaring ito, nagdatingan ng mga taga roong may karamdaman at sila'y pinagaling din ni Pablo. Binigyan nila kami ng maraming regalo at nang palis na kami, ay binigyan pa nila kami ng lahat ng kailangan sa paglalakbay. 3 buwan ang nagdaan bago kami nakalis doon. Sakay ng isang barkong nagpalipas din ng taglamig sa pulo. Kambal ng Diyos ang pangalan ng barkong ito na nagmula sa Alejandria. Dumawong kami sa Siracusa at tumigil doon ng 3 araw. Nagpatuloy kami ng paglalakbay at dumating sa Regio. Kinabukas ay umihip ang hangin mula sa timog at nakarating kami sa Puteoli sa loob lamang ng 2 araw. May natagpuan kami roong mga kapatid at inanyayahan nila kaming tumigil doon ng 1 linggo. Mula rooy ipinagpatuloy namin ang huling bahagi ng aming paglalakbay papuntang Roma. Nabalitaan ng mga kapatid sa Roma ang tungkol sa amin, kaya pumaroon sila sa Foro de Apio at sa Tres Tabernas upang kami salubungin. Nang makita sila ni Pablo, nagpasalamat siya sa Diyos at lumakas naman ang kanyang loob. Pagdating namin sa Roma, si Pablo ay pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ang isang kawal na nagbabantay sa kanya. Makaraan ng 3 araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Nang magtipon na sila, sinabi niya, "Mga kapatid, kahit na ako'y walang ginawa laban sa ating bansa o sa ating kaugalian ng ating mga ninuno, inuli ako sa Jerusalem at itinimanda sa kinatawan ng pamahalang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na, sapagkat wala naman akong ginawang dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa emperador. Gayunman wala akong paratang laban sa aking mga kababayan. Nakagapos ako sa kadenang ito dahil kay Jesus na siyang pag-asa ng Israel.
Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo. Sagot nila, wala kaming natanggap na sulat buhat sa Judea tungkol sa iyo. At sa kababayan man nating naparito ay walang nagbabalita o nagsasabi ng anuman laban sa iyo. Gayunman nais naming mapakinggan kung ano ang masasabi mo sapagkat alam namin kahit saan ay marami ang sinasabi ng mga tao laban sa sektang ito. Kaya nagtakda sila ng araw. Marami nga ang pumunta sa tinitirhan ni Pablo pagsapit ng araw na iyon. Maghapon siyang nagpaliwanag sa kanila at nagpatotoo tungkol sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan ni Moses at ng mga sinulat ng mga propeta. Sinikap niyang mapaniwalain sila kay Jesus. May naniwala at mayroon din namang hindi naniwala sa kanyang sinabi. Kaya't nang hindi sila magkaisa, sila umalis matapos sabihin ni Pablo ang ganitong pangungusap. Tama ang sinasabi ng Espiritu Santo sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Pumunta ka sa mga taong ito at sabihin mo sa kanila, makinig man kayo ng makinig ay hindi kayo makakaunawa. At tumingin man kayo ng tumingin ay hindi kayo makakakita. Sapagkat napakatigas ng puso ng taong ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tenga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Sapagkat ayaw nilang makakita ng kanilang mga mata, makarinig ang kanilang mga tenga at makaunawa ang kanilang mga pag-iisip. Kung ganoon, sana'y nagbalik-loob kayo sa akin at kayo naman ay aking pagagalingin, sabi ng Panginoon. Idinagdag pa ni Pablo, sinasabi ko sa inyo, ipinahayag na sa mga hintil ang kaligtasan ito na mula sa Diyos at diringgin nila ito. Humigit kumulang sa 2 taong nanirahan si Pablo sa Roma sa bahay na kanyang inuupahan at tinanggap niya ang lahat ng pumupunta sa kanya. Siya'y buong tapang na at malayang nangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos sa aklat na ito. Ama, purihin ka sapagkat ikaw ay kumilos sa buhay ng mga tao noong una. Nagpakilala sa pamamagitan ng iyong mga alagad. Sa aming pong kapanahunan minsan pa, punuin mo po ng iyong kapangyarihan, ng pangunguna ng iyong Espiritong Banal, ang iyong mga anak. Sa gayon, magamit po kami na marami pang mga tao ang kumilala sa aming Panginoon Jesucristo. Salamat sa iyong biyaya. Sa pangalan